Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 7. Upang makuha ang deal na ito, kailangan kong tingnan bilang isang responsable at dedikadong tao. Sinimulan ni Gabriel ang kanyang paliwanag. Uminom ako ng tubig at sumandal sa lamesa para mag-concentrate sa kanya. Wala na akong mga pagpipilian at noong gabing iyon ay nagpasya akong kumawala at magpakalasing lang. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Nang makita kita, naramdaman ko ang matinding atraksyon na ito sa iyo at naisip ko kung gaano ka ka-sexy at confident. At maganda din. Sabi niya dito sa mahinang boses na may nakakaakit ng ngiti. Hindi ko siya nakitang may totoong ngiti pero napaka-perpekto niyang tingnan. Kaya biglang dumating ang planong ito. Nung una ay casual lang na pag-flirting pero dumating sa pag-iisip. Iuuwi kita, susunduin kita, buntisin kita. Ikaw ang magiging surrogate ko at baka babayaran kita para kumilos. Bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Tumayo ako bigla na kinakamot ang upuan dahilan para mapatingin ulit sa amin ang lahat. Hindi ko kinaya ito. Kinuha ng halimaw na ito ang aking pagkabirhen at pinatumba ako dahil sa isang masamang plano. Muntik ko nang abutin ang purse ko ngunit tandaan na hindi ako pinayagan ng may sakit na bastard na kumuha ng kahit ano. Tumalikod na ako at lumabas ng mamahaling hotel. Laging masakit ang katotohanan at gagawin ko ang palagi kong ginagawa, takasan ito. Gusto kong sumakay ng taxi pero wala akong dala. Maglalakad lang ako ng halos 1 oras. Narinig ko ang boses ni Gabriel sa likod ko na sumisigaw ng pangalan ko pero pilit kong hindi pinansin. Biglang hinila ang kaliwang braso ko dahilan para mapasigaw ako nang lumingon ako kay Gabriel. Inaasahan mo ba ang baby ko, Isabela? Oo, pero hindi pwedeng magkaroon ng daddy na katulad mo ang baby ko. Gusto lang niya ito para sa kanyang business. Wala siyang pakialam sa amin. Paano nga ba gusto ng isang taong walang puso ang isang sanggol? Alam kong kung sasabihin kong oo, ipaglalaban niya ang lahat ng mayroon siya para dito at babayaran niya ang ilang babae upang gumanap bilang ina at asawa niya. Ang pangangailangan na protektahan ang aking sanggol ay nagsisimula at tinitigan ko siya sa mata. Hindi, akin ito at kay Harry. 9 weeks lang akong buntis. Dagdag ko. Kitang-kita sa mukha ni Gabriel ang pagkadismaya at ang pinakamaliit na bahagi ng puso ko ay naaawa sa kanya, ngunit ang pagkamuhi ko sa kanya ay higit pa rito. Mukhang gumana ang plano mo. Basta hindi sa akin. Tinutukoy ko si Bianca. What's wrong with you? May buntis ka ng fiancé na mahal ka pero nasa likod ka pa rin. Isang mahabang hininga lang ang pinakawalan ni Gabriel. Alam ko, at nagdududa ako tungkol dito. Napataas ako ng kilay. Biglang mukhang pagod si Gabriel at nadurog ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Wala akong nasabi kahit na namamatay na akong puno ng mga tanong. Simula nang magtrabaho ako sa kumpanya ay sinisikap kong kontrolin ang sarili at mukhang nasanay na ako. Ibinalik ako ni Gabriel sa trabaho at walang kahit isang salita ang pumasa sa pagitan namin. Galit na galit pa rin ako sa kanya dahil sa katangahang planong ito. Balak niya akong gawing surrogate. Nang walang pahintulot ko, siya ay may ganitong malaking ego na sigurado siya na babalikan ko siya kapag buntis ako. Mukhang sigurado siya na babalikan ko siya. Bobo, tanga, mayabang na tao.
Ang pagtatrabaho sa lahat ng mga pag-iisip na ito ay nagpapahirap at natutukso akong umuwi, ngunit sa pag-iisip na ang dahilan ay si Gabriel nagtatrabaho, ako nang may determinasyon na kalimutan siya. Nakatanggap ako ng isang tawag sa telepono mula kay Harry na nagpapaalala sa akin ng hapunan namin, at kinuha ko ang aking mga gamit. Nagpasya kaming magkita sa paborito naming kainan sa loob ng kalahating oras. Dinala ko na ang aking pamalit na damit. Isang mapusyaw na asul na summer dress at isang katugmang cardigan na may brown na wedges. Makalipas ang 30 minuto, nakita ko si Harry sa kainan na nag-iisa na umiinom ng malinaw na inaakala kong tubig. Kamusta ang pinakapaborito kong tao? Niyakap ko siya nang makarating ako sa kinauupuan niya. Niyakap niya ako pabalik at hinalikan ako sa noo. Maaari ka na ngayong mag-order ng kahit ano habang naghihintay tayo ng isang tao. Sabi mo gusto mo ng pasta. Sabi ni Harry at parang kinakabahan siya. Kinuha ko ang kamay niya sa kamay ko. Harry, anong meron? Tumingin sa akin si Harry. Nakilala ko ang babaeng ito. 1 taon na ang nakalipas. Nakaramdam ako ng ngiti pero pilit kong pinipigilan. Binigyan ko siya ng pampatibay loob na tango para magpatuloy. Amelia, Canadian siya at mas bata sa atin ng 1 taon. Magkaibigan kami noong nasa isa ako sa mga paglalakbay ko sa Canada at ilang beses kaming nagkasama. Gusto ko siya at nakuha niya ang trabahong ito sa isang printing press kaya lumipat siya dito at nakipag-ugnayan. Hinihingal na sabi ni Harry. Tumawa ako at sinamaan niya ako ng tingin. Kaya pala naging malihim at magulo ka. Hindi ko akalain na may gusto si Harry sa isang babae at hindi niya sinabi sa akin. Masama ang pakiramdam ko kahit papaano. Akala ko pinagkakatiwalaan niya ako at sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa sa kanya. Well, hindi lahat ngunit tulad ng 99% ng aking mga gamit. So you got a 21-year-old girlfriend who's already working. Wala kang sinabi sa akin, Harry. Mukhang guilty si Harry. Napakaraming nangyari at alam kong hindi iyon dahilan pero hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa iyo. At hindi ko pa siya girlfriend. Tumango ako sa paliwanag niya. Ganun din sana ang gagawin ko. So kailan ko siya makikilala? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Mas matangkad ba siya sa akin? Minsan ay nagkaroon ng kasintahan si Harry na mas matangkad sa akin at dati ay pinapasama ang loob ko sa aking tangkad. Pinaramdam niya sa akin na insecure ako sa height ko mula noong ako ay lumalaking teenager pa. Nalaman ito ni Harry at pagkatapos ng isang babala, hindi siya tumigil at tinapos ni Harry ang mga bagay sa pagitan nila. Ang pakikipag-date sa isang taong mas maikli kaysa sa iyo ay pakiramdam na nakikipag-date sa isang baby. Pang-aasar sa akin ni Harry habang tumatawa habang nakatitig ako sa kanya. 5'4" ako pero hindi ko maipagmamalaki ang taas ko. Short girls rock. Dapat nandito na si Amelia in 10 minutes. Kailangan muna kitang makausap. Kung ayaw mo sa kanya sabihin mo lang. Okay. Mukhang sobrang gusto ni Harry si Amelia at susubukan ko talagang makipagkasundo sa kanya. Gagawin ko. Binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti at nagsimulang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya. Makalipas ang 10 minuto ay nag-flash ang phone ni Harry at may nabasa siyang mensahe. Isang nakakahawa na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha kaya napangiti din ako. Mukhang gusto niya talaga. Nagdahilan siya at pinuntahan siya. Inaasahan kong may kasama siyang blonde na babae pero may nakita akong nakangiting babae na may maapoy na pulang buhok, at may dimples sa magkabilang pisngi na parang gusto kong sandutin. Mas matangkad siya sa akin ng ilang pulgada na may blue jeans at itim na tank top. Napakaganda niya, wow! Hi, I'm Amelia. Nice to meet you, Isabella. Nakakaaliw ang boses niya. Bella, call me Bella. I love your dimples, bulalas ko. Ano? Tumawa si Harry at sumama naman si Amelia. Umupo silang dalawa at umorder na kami ng dinner namin. Nakakatawa si Amelia at may magandang sense of humor. Masaya talaga ako na nahanap siya ni Harry.
Mukha siyang sweet pero palihis din ayon sa mga kinukwento niya sa akin tungkol sa mga kalokohan niya at college life. Iniisip ko si Gabriel at ang inamin niya, hindi ko pa nasasabi kay Harry, pero ang gabing ito ay tungkol sa kanya at kay Amelia. Bukas ko na lang sasabihin sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ko kay Harry sa isang sing-song. Mukhang masaya ang mood niya dahil sumipol siya sa isang kanta na hindi ko alam habang sumasayaw siya habang nagluluto. Chicken carbonara. Sabi niya na lumingon sa akin sa mapaglaro at perpektong ikot. Sobrang saya ng mood niya. Wow! Napakasaya mo. Anong nangyari? Tanong ko habang kumukuha ng baso at nilagyan ng tubig. Bakit, hindi ba pwedeng maging masaya din ako? Fake shock na tanong niya. Inilibot ko ang paningin ko. Spill Harry, you made me so curious. Ano sa tingin mo? Naiisip ko si Amelia at biglang nanlaki ang mata ko. Sabi niya oo. Malinaw na ginawa niya. Nag-alala si Harry na ayaw siyang a-date ni Amelia. Pero sa itsura nilang dalawa, sigurado akong umaasa siya. Niyakap ko ng mahigpit si Harry para batiin siya. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang ipakilala ako sa kanya at dahil mukhang masaya si Harry, masaya ako. At least may ginagawa siya para sa kanya. Hindi sa ayaw ko. 2 beses na sinubukang puntahan ako ni Gabriel Mondragon sa aking pinagtatrabahuhan ngunit sa tuwing naiiwasan ko siya. Tinanong ko si Lilibeth, ang sekretarya ng lobby na nagpapaalam sa akin kung kailan darating si Mr. Jimenez, na ngayon ay ipaalam sa akin kapag dumating si Gabriel. Gumagamit ako ng hagdan at pumunta sa isang palapag na mas mababa kaysa sa kung saan ako nagtatrabaho mula sa pagpapanggap upang makita kung paano nangyayari ang lahat hanggang sasabihin sa akin ni Bill na wala na siya. Childish. Alam ko. Pero mas gugustuhin kong maglaro ng pusa at daga kaysa harapin siya. Hindi ako duwag. Wala kahit kaunti. Kaya lang hindi pa ako handang makilala siya. I know I have to eventually since we will be business partners, as soon as I take over the company. Napakahirap makakilala ng taong sa hindi malamang dahilan ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo at gumagawa ng napakaraming kakaibang bagay. Trust me, I know baka may konting crush ako sa kanya pero in denial pa din ako. Bella, narinig ko ang boses ni Harry sa di kalayuan. Tumingala ako sa kanya. Malaki ang kaibahan ng mukha niyang nag-aalala sa cheer na medyo nakasimangot ako. Anong meron? Tinanong ko siya. Kanina ka pa nag-zone out at nag-aalala ako. May bumabagabag ba sa'yo, Bella? Oh, tama. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa ipinagtapat ni Gabriel at sinabi ang katotohanan. Masama ang pakiramdam ko dahil hindi ko sinabi sa kanya pero sobrang saya niya lately. Ayokong maging killjoy. Sa ibang pagkakataon ko na lang sasabihin sa'yo, okay. Tumango lang siya at kinuha ko ang purse ko. Mag-save ka ng chicken para sa akin. Babalik ako pagkatapos ng ilang oras. Ako ay sumigaw. Pupuntahan ko si mommy sa clinic. Inilabas ko ang susi ng kotse ko sa purse ko pero nang iangat ko ang ulo ko ay nanlaki ang mata ko sa gulat. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Hindi ito ang unang pagkakataon na makita siyang casual na nakadamit. Sa ospital siya ay may ilang mga joggers at isang wife beater ngunit sa oras na ito round siya ay may ilang dark jeans at isang itim na t-shirt at isang leather jacket. He looked so masculine and hot. Kung iisipin, hindi ito si Gabriel. Pero yung mukha niya, twins. Pumasok ka at kailangan nating mag-usap, ihahatid na kita kung saan ka pupunta. Definitely Gabriel. Inilibot ko ang paningin ko sa kanya. You're so controlling and a jerk. Sino ka para utusan ako? Akala ko na pag-usapan na natin ito. At sa huling pagkakataong ganito na 2 linggo na ang nakakaraan, ito ay natapos ng napakasama. Nilagay ko ang mga kamay ko sa bewang ko at sinamaan siya ng tingin. Ito ang araw na sinabi niya sa akin ang tungkol sa katangahan niyang plano. Tumingon ako sa kinaroroonan ng kotse ko at bago ko buksan ang pinto ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Surprise! Tumingala ako sa kanya. Pakiusap. Nanlaki ang mata ko dito. Sabi niya please. Iniisip ko ang pag-amin niya at kung paano ako nagsinungaling sa kanya.
Naalala ko din si Bianca. Kailangan kong puntahan si Mommy. Kailangan ko talagang makarating sa isang lugar. Hindi talaga ako malate. Pwede ba tayong magkita mamaya? Babalik ako from clinic ng alas 4 at baka pwede ko siyang ma-meet up. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo bago pa huli ang lahat. Masyadong huli para saan? Kaya kong harapin yon. Basta wag mo akong panindagan. Gulat akong tumingin sa kanya. Ano? Mukhang nakikita niya ang ekspresyon ko. Nagtatago ka kapag pinuntahan kita sa opisina. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at hindi mo sinasagot ang mga email ko. Siguraduhin mo lang na hindi ito isang planong pagtakas. Oh, nakatitig ako sa lupa na bahagyang nahihiya. Pagkatapos sumang-ayon sa pagpupulong sa isang hindi gaanong marangya na lugar, sa wakas ay umalis si Gabriel. Napakahirap kausapin ang lalaking iyon. Ipinarada ko ang aking sasakyan sa Bob's Restaurant na 10 block lamang mula sa aking bahay. Ang paggugol ng oras sa aking ina ay nakapagpapagaling at napaka-refresh. Pinuno ko kaya recharge. Hindi ko hahayaang sirain ni Gabriel ang pakiramdam na ito. Makalipas ang 5 minuto ay dumating si Gabriel sa parehong damit at nagpapasalamat ako kahit namumukod tangi pa rin siya pero mas maganda ito. Uminom ako ng malamig kong tubig habang nakaupo siya. May gusto ka bang i-order Mr. Mondragon? Tanong ko sa sarkastikong sweet na boses. Walang ekspresyon ang mukha niya pero malamig ang mga mata niya. Napakaraming tao na ang naharap ko, Isabela Alvarez. After all, I'm a very successful businessman and nothing can get past me. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi niya ginamit ang boses na ito sa paligid ko at nagpapasalamat ako sa Diyos na pumunta ako sa banyo pagdating ko. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Alam niya, sinasabi sa akin ng tingin na ibinibigay niya sa akin. O sinusubukan niya ako. Noong pinlano mo ang lahat ng ito, tumigil ka ba sa pag-iisip na baka wala akong gusto sa iyo kahit ano pa ang sitwasyon? Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Naisip mo ba na baka isa ako sa mga independent na babae na ayaw ng tulong? Uminom ako ng tubig. Siguro kailangan kong humingi ng higit pa. Pumunta ako para sabihin sa'yo sa ospital pero nalaman kong may buntis kang fiancé. Medyo masakit pero hindi ko sinasabi sa kanya yon. Nakita ko ang mga pamilyang nasira at ang resulta ay hindi maganda at ayokong gawin yun sa fiancé mo, sabi ko sa boses na walang emosyon. So ano? Ilalayo mo sa akin ang sarili kong baby. Umisi si Gabriel. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang gawin akong surrogate? You want the baby for business purposes lang diba? Kunin mo si Bianca. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin ang baby ko. Ako ang nanay nito. Nawalan ka na ng baby. Hindi ka handa para dito. Ibigay mo na lang sa akin kapag ipinanganak na. Natural namin ni Bianca at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kinuha ko lahat ng sinabi niya pero bigla akong tumayo. Sinong nagsabi sa'yo na nawalan ako ng baby? Paano niya nalaman ito? Alam niyang masama na akong ina. Kukunin niya. Hindi. Baby ko ito. Hindi ko kayang layuan ang baby ko. Parang nauhaw ako bigla. Ako si Gabriel Mondragon. I have my ways and everything goes my way. Walang nanloloko sa akin, Isabela. Naiinis niyang sambit sa pangalan ko. Dumating ang parehong pagkabalisa at na-trap na naman ako. Sinubukan kong lumaban at sa huli ay pagod na ako. Bumitaw ako sa payapang pakiramdam na may narinig lang akong boses na bumubulong sa pangalan ko. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.